Nakaraang mga buwan, tinalakay natin ang patungkol sa salita ng Diyos bilang isa sa pangunahing pribadong paraan ng biyaya ng Diyos. At ngayon, tayo nagpapatuloy sa pagtalakay naman sa panalangin na napakahalaga din na pribadong paraan ng biyaya. So, ito pong mga nakaraan, tinalakay natin na ang panalangin ay isa sa pangunahing paraan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos kung saan siya nagpapala sa atin. At sa ating pong pagtalakay ngayon, tatalakayin naman natin yung dapat na maging pagtingin natin sa panalangin at maiwasan natin yung mga kamalian na maaaring mangyari sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya. Kaya naman, nagturo ang ating Panginoong Kristo mismo. Hindi tayo iniwanan na walang anumang balangkas o walang anumang pattern para tayo matutong manalangin. Kaya nga, narito yung kanyang mga panalita sa Mateo 6, verse 7, kung saan sinabi niya sa kanyang mga alagad noon hanggang sa kasalukuyan, datapwat ikaw, pagka ikaw ay manalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakita sa lihim, ay gagantihin ka. So meron tinuro sa Mateo 6 kung saan paano manalangin ang mga mananampalataya. So merong wastong balangkas ng panalangin na kailangan nating patuloy na sinisikap na matunan. Kasi hindi lahat ng panalangin ay katanggap-tanggap sa ating Panginoong Diyos. And actually, bago siya magturo ng panalangin sa Mateo 6, meron siyang inaddress na maling uri ng panalangin sa mga naunang mga panalita na mga panalangin ng mga Fariseo at mga Eskriba. At yun po yung ating tatalakayin ngayong umaga. Yung maling mga panalangin sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa panalangin bilang paraan ng biyaya. So, dako tayo sa maling mga panalangin. So, meron po mga paraan ng panalangin na ipinagbabawal ng Diyos at hindi kalugod-lugod sa Kanya. So, kaya naman dito, pagpapakita pa lamang po ito na hindi pala tayo malaya na mag-isip ng kung ano-anong kaparaanan ng paglapit sa ating Panginoong Diyos. Hindi pala ito dapat na primary nakabatay sa ating sarili kung anong ating maisip na kaparaanan. Meron talagang itinuro ang Diyos sa atin. Kasi ito po yung kinahulugan sa konteksto ng Mateo 6, ito yung kinahulugan noon ng mga Pariseo at ng mga Eskriba. Hanggang sa kasalukuyan ngayon, ito yung kinakamalian ng mga marami. So, meron pong mga pinagbabawal ang Diyos at di nakakalugod sa Kanya na uri ng paglapit sa Kanya. So, marami ang nagbibigay sa mismong kilos o mismong act of prayer na parang ito ba pag ginawa nila, automatically merong visa agad na parang magic. Na pagka nagiging trato nila sa panalangin, kapag tayo nanalangin, kumbaga okay na. Yun ay magkakaroon ng effect. Parang tinuturing na lang nila ng panalangin na magic lamang para sa personal nilang mga dahilan. Na parang automatic na nagkakatotoo ang ating mga hinihiling. So bagaman dapat meron tayong faith sa ating panalangin sa Diyos, pero hindi dapat tayo humantong sa punto na itatarata natin yung panalangin na kapag ginawa natin iyon, automatically merong iyong effect sa atin. So kaya yung point na ating makikita, dapat po natin tandaan na ang panalangin mismo ay pag-aako ng isang mahina at mapakumbabang kalagayan. Ibig sabihin, dapat mayroong lubos na pag-asa sa pinapanalanginan. So ito yung dapat na maging manner ng ating panalangin. Hindi natin tinatato yung panalangin na parang yung bibigay ng bisa ito, kundi dapat nating matutunan kung paano itinuro ito ng Panginoon. Meron proper manner ng panalangin. Pagtingin sa ating mga sarili ng walang kakayanan, walang anumang magagawa sa ating sarili. At yun yung magtusulong sa atin, magmamotivate, mag-uudyok para talagang lubos tayong umasa at magtiwala sa ating pinapanalanginan, which is ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga, nung ating tinalakay ng mga paunang lesson sa ating review, at dapat nating iwaksi at talikuran, huwag panangnan yung mga palalong mga pahayag tungkol sa panalangin na kinuhulugan ng marami. Kung saan meron silang sinasabing, o baka ating iniisip ito yung power of prayer. Bagaman meron itong point na itinuturo sa atin na sa panalangin talaga kumikilos ang Diyos. Ipinapakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Pero hindi dapat tayo ma-divert
sa punto na ating isipin na yung ating panalangin talaga yun yung may kapangyarihan na parang ito ay batay sa ating sarili. Ang kapangyarihan ay batay sa Diyos na kung saan maaari niyang gamiting instrumento ang panalangin para ipakita ang kanyang kapangyarihan at pagpapala. Pero sa kanyang sarili, hindi iyon dapat nating itrato na parang kapag tayo yung nanalangin ay magiging tingin sa atin ng tao ay tayo yung may kakayanan. Kinahulugan ng marami, for example, yung paghingi ng panalangin. For example, sa leader, sa pastor, sa pari, kung saan ating tinitingnan na mas higit na mabisa yung kanilang panalangin, may mas kapangyarihan yung kanilang panalangin. Hindi dapat pong bumagsak sa ganong bahagi. At maging yung tinatawag kong mga prayer warriors, kung saan meron tinatagurian na grupo ng mananampalataya na sila talaga yung kumbaga merong bisa sa panalangin, sila yung active talaga sa panalangin at pag sila nanalangin, sila yung talagang sinasagot ng Diyos. Subalit ang naging disadvantage kapag may ganong uri ng grupo, ang nangyayari, nawawalan ng responsibilidad ang pangkalahatang iglesia ng kailang sariling responsibilidad para manalangin sa Diyos. Walang mas higit na mabisang panalangin ng iba. Pare-pares tayong merong access sa trono ng biyaya ng Diyos dahil ng Panginoong Jesucristo. Kaya hindi akma sa manner ng panalangin yung mga ganitong uri ng panaw. So kaya't makikita natin na anumang pagtitiwala sa sarili, sa panalangin, yan po ay kabaliktaran mismo ng diwa ng pag-asa at pagdepende sa ating Panginoong Diyos. Kapag yun yung ating naging kaisipan, siya ay napaka-opposite ng yung pinaka-essence ng prayer. Kaya nga tayo lumalapit sa Diyos, ating ipinapakita yung pagdepende sa Kanya, pagtitiwala sa Kanya, at hindi pag-asa sa ating mga sarili. At ang pag-asa sa Diyos sa panalangin ay nangangahulugan na manalangin tayo ayon sa Kanyang kalooban. Which is yun po yung tinutukoy sa Mateo 6, verse 10. So kaya naman, ating tingnan muna alin yung mga maling mga panalangin na hindi katanggap-tanggap sa Panginoong Diyos. Una, yung mga hindi biblikal na gawain sa panalangin. Ibig sabihin, yung hindi talaga nakasaad o hindi talaga tinuturo ng Diyos. Walang basihan o walang batayan sa kanyang hayag na kalooban. Yun po yung maling mga panalangin na lumalabag sa salita ng Diyos. Kumokontradict mismo sa itinuro ng Diyos. Una, for example, which is ito yung ating kinagisnan, at wala po tayong makikitang batayan ito sa banal na kasulatan. Una, yung panalangin sa mga santo. Yung tinatawag mga saints. Mga tao na dineklarang saint and then ginagawa nilang parang mediator din sa Diyos. So hindi po ganon. Ito po yung panalangin para sa pamagitan or intercession ng mga namatay o yumaong ng mga santo. So hindi po siya biblikal. Wala po siyang matibay na basihan sa Biblia. At dapat po nating makita yung context ng ganoong panaw, yung kabanalan or sainthood ay nauunawaan bilang sa Roman Catholic Church, canonization ng Pope. So, yun yung nagiging practice nila. Pero makikita natin na hindi ganoon yung tinuturo ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 1 verse 1 to 2. So, hindi dapat tayo umantong sa ganoong punto. So, alam natin ito na mali. Pero huwag yung tayong nawang dumating sa punto na ganoon din ang ating maging pagtrato sa ating mga namayapa sa buhay kahit na mga nampataya. Na sila na ay nasa langit at nanalangin para sa atin o maaari nating panalanginan para sa ating kalagayan. Hindi po. Binigyan na sa atin yung dakilang pribilehiyo na lumapit mismo sa Diyos na noong Old Testament ay hindi nila nagagawa. Pero dahil ng Panginoong Yesus, meron tayong access. Tayo mismo personal. Kaya nga po sa ating Baptist, merong at tinuturo yung individual soul liberty. Meron tayong pagpasok mismo sa trono ng awa ng Diyos. So, yung point ng ganong practices natin nakikita ngayon sa kasalukuyan, ang nangyayari, ang itinuturing na pinakamakapangyarihang pamagitan ay iniuukol, for example, kay Maria.
Halimbawa, meron silang yung panalangin, Aba Ginoong Maria, Hail Mary, prayer. So, dahil ng gano'ng panaw, bukod sa Panginoong Kristo, nagkakaroon ng ibang mga mediator, which is ating makikita dito sa banal na kasulatan, walang naging gano'n. Iniaangkop sa kanya, kay Maria, yung maraming hindi biblical na titulo at kapangyarihan, gaya ng the Mother of God. Na yung context ay pinapakita na dahil si Maria yung ina ng Panginoong Yesus, ibig sabihin kapag mas higit tayong lumapit kay Maria, kaya niyang kumbaga pasundarin din yung kanyang anak. Kaya niyang iayon yung kanyang anak sa kanya dahil siya yung ina. So napakita ko lang hindi doon sa word, sa meron ditong ilang mga issue, kundi doon sa context ng Mother of God. Yun yung kailang inia-highlight. Kaya sa kailang mga pictures, si Maria yung adult tapos si Panginoong Yesus yung sanggol palagi. So yun po yung context noon. So bagaman opisyal na itinatanggi ito ng Roman Catholic yung pagsamba kay Maria, ito ay karaniwang isinasagawa sa popular na debosyon. Ating makikita sa kanilang kung paano nila ito isinasakatuparan, bagaman itanggi nila ng kanilang labi, pero yung the manner, the action, naroon yung pagsamba mismo. Kaya sabi nilang yun ay veneration lamang, pero the act itself is worship. So hindi po yun dapat. Dapat ating makikita sa Biblia na kahit mismo si Maria ay kumilala at tumawag mismo sa Diyos bilang kanyang tagapagligtas. Sa Luke chapter 1 verse 47, basahin ko lang po sa inyo para ating makita na kahit yung kinikilala nilang si Maria ay merong pagkilala at pagtawag sa Diyos. Na kung saan magpapakita na mali yung kanilang katuruan. Sa Luke chapter 1 verse 47. So ganito na po, ako na pong babasa sa English. Ang sabi ni Maria, and Mary said, "My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior." Makikita, meron siyang pagkilala sa Diyos, na kanyang Diyos at tagapagligtas. Pagtanggi yun sa sinlessness na kinikilala ng Roman Catholic Church. So mali yung ganoong practices. So ang huling banggit kay Maria, kung ating makikita po sa Biblia, siya din po ay nanalangin kasama ng iba pang mga alagad sa Acts 1 verse 14. So si Maria po ay mabuting huwaran ng paglilingkod na nagtuturo patungo kay Jesus. Subalit hindi siya nakakaangat sa ating Panginoong Jesus. Kaya bilang babala, ang panalangin sa sino man, maliban sa ating Panginoong Diyos, kung meron tayong ibang kinikilala na tagapamagitan, liban sa ating Panginoong Jesus, yan po ay isang anyo ng idolatry. Ibig sabihin, isang anyo po yan ng pagkilala sa ibang Diyos-Diyosan na mariing tinutulan at iniwawaksi ng banal na kasulatan mismong sa Decalogue, sa Exodus chapter 20 verse 4. Sabi doon, wala kang ibang kumbaga yuyukuran or kumbaga paraphrase lamang, wala kang ibang kikilalanin na Diyos, wala kang ibang, yung apat na yon na patungkol sa Diyos, wala kang ibang kikilalanin, wala kang ibang yuyukuran, wala kang ibang kikilalanin na Diyos. So contradiction yon sa mismong utos ng ating Panginoong Diyos. So, tingnan natin yung sunod. Una, yung panalangin sa mga santo na hindi biblikal. Pangalawa, ito rin, yung ritual na pag-uulit ng mga panalangin. Ito yung pagbigkas ng mga fixed words or nakapirming salita ng panalangin bilang karaniwang ceremonial na gawain. Ito yung mga written na prayer na kung saan yun yung binabasa at paulit-ulit, at yun yung ang kailang paniniwala sa pagpaulit-ulit ng kailang binabasa ay sa mas sigit na pinapakinggan sila ng Diyos na panalangin. So, marami pong anyo ng panalangin ang nakalap bilang ritual na lamang. Yun din po ang makikita natin sa ating kinagisnang reliyon. For example, yung rosaryo. Meron doon nakakibat or kasama ng mga paulit-ulit na panalangin na kung saan yun yung titingan nila na tatanggapin yung kailang panalangin dahil ito ay sa pagiging marami ng kailang sinasabi or paulit-ulit. So, kahit makikita po natin yung point,
Yung pong paulit-ulit na panalangin na ceremonial na lamang, wala po siyang laman, o wala siyang content. Hindi talaga po yun ang totoong panalangin sa Diyos. At yun yung tinutukoy ng Panginoong Yesus. Maging sa Mateo 6 verse 7. Yun po yung address ng Panginoong Yesus bago siya magturo ng panalangin. Basahin ko lang po sa inyo. Mateo 6 verse 7. Kaya dito sa kanyang pagtuturo, when you pray, do not heap up empty praises as the Gentiles do. Huwag kayong gumaya sa kanila na naroon yung paulit-ulit na lamang na salita na nagiging ritual na lamang, wala yung puso doon. Wala yung pagkilala sa Diyos. So, hindi po yun dapat. So, bilang warning, ang panalangin ng Panginoon ay itinuro ni Jesus bilang isang huwaran, hindi bilang rutinang inuulit-ulit. Kasi sabihin nila, nakabatay din yon sa Mateo 6, yung kailang inuulit-ulit sa kasalukuyang panahon. Pero hindi po itinuro ng Panginoon yung kanyang pagtuturo ng panalangin sa Mateo 6 para yung mismong words doon ay ating ulit-ulitin. Kundi tinuturo niya yung manner ng paglapit sa Diyos. Merong pagkilala sa Diyos bilang ating Ama, merong kumbaga paggalang sa kanyang pangalan, merong pagpapasakop sa kanyang kalooban. So, yun po yung essence, hindi yung mismong mga letra ang kailangan ulit-ulitin. So, yun po yung dapat nating makita na huwag nating kabagsakan. Pangatlo, ito pa, maaari din tayong mahulog sa gantong kamalian. Hindi trinitaryong panalangin. Ibig sabihin, walang pagkilala o hindi nakaugat yung ating panalangin sa Trinidad na Diyos. Halimbawa, yung mga kulto, kung saan INC, mga saksi, kung saan walang pagkilala sa Panginoong Yesus, walang pagkilala sa Espiritu Santo, kaya naman, yung kailan naging panalangin, maling-mali. So, hindi na nagiging kamalian. Ang ganitong panalangin ay maaaring gumamit ng maraming salitang biblikal, pero sa maling Diyos. Tandaan natin ang ating Diyos ay Trinidad na Diyos. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu. Dapat sa tatlong persona ng Diyos, naroon yung ating pagkilala sa ating mga panalangin. So, yung point, makikita po natin ang tunay na panalangin Kristiyano, meron po siyang trinitaryong balangkas. Meron pagkilala sa tatlong persona ng Diyos. Yun po yung tinukoy ni Pablo sa kanyang sulat sa Ephesians 2, verse 18. Ang sabi dito ni Pablo, for through Him, we both have access in one Spirit to the Father. Pinapakita ni Pablo doon na yun yung essence ng paglapit sa Diyos. Naroon yung ating access sa isang Espiritu sa Diyos Ama. Pagkapakita ng pagtuturo na naroon dapat yung pagkilala sa Trinidad na Diyos sa ating mga panalangin. So kaya't bilang babala, ito yung pwede mangyari. Posibleng maging pabaya ang tunay na Kristiyano at manalangin ng hindi trinitaryo. So kaya't dapat ating i-acknowledge din ang ating Diyos Ama, ang ating Panginoong Jesucristo, kung saan siya yung dahilan kaya tayo ay nagkaroon ng access sa ating Diyos Ama at ang Santo Espiritu na siyang sa atin ay tumutulong, sa atin ay gumagabay upang tayo lumapit sa ating Panginoong Diyos. Patuloy tuturo sa atin kung paano manalangin sapagkat tayo marunong manalangin. And then pangalawa, na kamalian, yung pong panalangin na walang panalangin. Prayer na walang prayer. Parang confusing pero makikita yung essence dito. Merong sinasagawang pagbigkas ng panalangin pero wala talagang pusong nanalangin. At dito po, ito yung kinakahulugan ng marami mga manampalataya. Meron tayong paglapit sa Diyos pero wala naman talaga yung pagtitiwala sa Diyos. So yan po ay hango sa aklat ni Joel Beakey, Taking Hold of God. At yung pansinin kung paano talaga manalangin ang isang totoong manampalataya. Kung ito makikita sa James 5 verse 17, sa katauhan ni Elias, kung paano siya nanalangin sa Diyos. Sabi dito, siya'y nanalangin ng buong ningas. Merong puso talaga ng pagkilala sa Diyos. Merong pagtitiwala sa Diyos. Walang pagdepende sa kanyang sarili. Sa Greek word, yun po ang ibig sabihin niyan ay nananalangin sa panalangin.
So, nandun po yung talagang essence ng talagang paglapit, pagsumamo sa Diyos. Kasi kalimitan sa atin, tayo mayroong pagbigkas na mga salita, pero wala talaga yung pusong paglapit, wala yung maningas na panalangin, yung pagkilala sa ating Panginoon. Huwag tayong humantong sa ganong aspeto. So, yung point, sa tamang gawa ng panalangin, maaaring makilala ang panalangin may puso at panalangin walang puso. At ating suriin kung paano tayo lumalapit sa ating Panginoong Diyos. Tatlong maling halimbawa na kung saan kinakahantungan kung bakit maaari tayong merong tila panalangin pero wala talagang panalangin. Una, ito pong una, moodiness. Pag sinabing moodiness, ibig sabihin, meron lamang panalangin kapag may ganang manalangin. Ibig sabihin, kapag feel mo na lumapit sa Diyos, for example, may pagsubok sa iyong buhay, kaya't naroon yung iyong maningas na panalangin, meron kang mabigat na pinagdadaanan, kaya't doon ka pa lamang talagang maningas na may panalangin, pero kapag okay ang lahat, parang layo lang. Hindi dapat na ganon. Na kung kailan lang tayo nandun yung parang mood para maging maningas sa panalangin, doon lang tayo talaga manalangin. Kapag walang disiplina, kailangan magkaroon ng disiplina sa panalangin. Marami ang nakakaramdam ng pagkukunwari kapag nanalangin sila kahit may panloob na kawalan ng gana. So, dapat po natin makita bilang point na ang panalangin ay usapin ng disiplina. Kahit wala tayong gana, manalangin tayo patuloy sa Diyos. Gawin natin daw yung practice, discipline. Hindi mo man naramdaman yung ganoong puso, pero nandun pa rin. Yun yung hingin mo sa Diyos. Bigyan ka ng puso ng panalangin. Panalangin mo iyong panalangin. Lahat ng, kumbaga, aspeto ating ilapit sa Diyos. So, dapat maging disiplina siya sa ating buhay. Hindi kung kailan lang tayo merong gana. Pangalawa, mo tinatawag na listlessness. Ibig sabihin, ito yung uri ng panalangin na merong paglapit sa Diyos, may panalangin, pero walang anumang tinutumbok o walang focus. Walang layunin. Kumbaga, naroon na lamang na random yung ating sinasabi sa Diyos pag mayroong paggalagalang isipan. So, walang, kumbaga, direksyon na panalangin. Hindi dapat na gano'n. Sa pagtuturo ng Panginoong Yesus, yung makikita yung pattern, meron siyang direksyon. So, meron pong dapat tayong, kumbaga, focus sa ating panalangin, sa ating paglapit sa Diyos. So, kung ating papansinin, sa epekto po nito, hindi po ito naiiba sa maraming salita ng mga pagano. So, maaaring kahit hindi pala paulit-ulit yung ating sinasabi, pero kung walang anumang, kumbaga, direction o layunin yung ating paglapit sa Diyos, parang random lamang yung ating paglapit sa Diyos, wala rin po yung, kumbaga, saysay. So, bilang point, ang panalangin ay pakipag-usap sa Diyos. Yun po yung ating tandaan. Ang panalangin ay pakipag-usap sa Diyos. At kapag yun yung ating palaging tinandaan sa ating puso, ang panalangin ay pakipag-usap sa Diyos. Sino ang Diyos? Ano yung kanyang karakter? So yun yung essence kaya tinuro ng Panginoon yung Matthew 6 na panalangin. Hindi ka basta-basta lalapit at magsasabi ng kung ano ng bagay sa Diyos. Meron ka pag-recognize muna sa Kanya, yung way, manner, so kasama po iyan. So, ang panalangin ay pakipag-usap sa Diyos, kaya dapat manaig ang kamalayan at layunin. And then thirdly, yung pong tinatawag na routineness. Ibig sabihin, panalangin lamang upang makatupad ng oras ng panalangin. Baga parang, ibig sabihin, naroon yung iyong, for example, pagdaro sa mga panalanginan, pero upang ipakita lamang na kasama ka. Para maging okay lamang sa iyong konsensya. Hindi po dapat na ganon. Na kailan tayo sumasama sa prayer meeting ay dahil lamang ayaw natin na makita na uma-absent tayo. Dapat magkaroon tayo ng pusong merong paglapit sa Diyos. Pagdepende sa Diyos. Ang disiplinadong gawi ay iba sa nakasanayang rutina.
Dapat maging discipline po sa atin. Ayaw man natin or wala man tayo sa mood, tayo lumapit. Sanayin natin ating sarili na dinadala. Kaya sa ating patuloy na kapag di tayo disiplinado, gano'n ang ating occasional lamang ating ginagawa, mas lalo yung walang maidudulot sa atin. Walang magiging pakinabang. So bilang point, dapat natin makita ang panalangin ay damdamin ng pag-asa at pakipag-ugnayan sa Diyos. Yun yung esensya ng panalangin. Magkaroon na tayo ng damdamin ng pagtitiwala at pag-asa sa Diyos. At pakipag-ugnayan sa Diyos. Kasi malimit ang nangyayari, lumalapit lamang tayo sa Diyos kapag may problema, kapag may pagsubok sa ating buhay. Pero hindi daw dapat humantong sa ganoon. Tandaan natin, yun ay damdamin ng pag-asa at pakipag-usap sa ating Diyos Ama. Yun po dapat yung ating maramdaman sa tuwing tayo lalapit sa ating Panginoong Diyos. Kaya yung hamon po sa atin sa bawat isa, gawin mong may tunay na puso ang iyong panalangin upang mamunga ito ng kabanalan. Lagay mo yung iyong puso sa Diyos, sa iyong paglapit sa Kanya. Kinikilala siya na Diyos na ating Ama na umibig sa atin, Diyos na mamahalan ng lahat, naroon yung ating pagkapasakop sa Kanya, kaya ang yung ating paglapit sa Kanya, yun yung patuloy na magkaroon ng pamunga sa ating buhay, mas higit sa ating paglakad sa Kanya sa kabanalan. Kung ako muna tinatapos ang ating pong Sunday School, so baka po meron kayo yung ilang mga questions or clarification, ay pwede po kayo magtanong. Meron po kayong questions or clarification, comments? Si Kuya Randy. Diba? Kuya po natin yung ating mic. Hello. Hello, magandang tanghali po. Brad, ano ko lang, yung pagka nananalangin, ay merong ako napupuna na para bagang kung ayaw mo namang gawin, minsan kasi pag ako nananalangin ay para bagang may pautos, may nangyayari na o paano mo siya mapupurihan ng Panginoon, ipapakilala ang Panginoon o kikilalanin siya sa pananalangin mo. Ang nangyayari sa kalaunan, yun nga, masyadong mahaba na, no? Tapos minsan parang inuutusan mo na siya. Parang minsan ay parang binabago mo yung kalooban niya, yung ganun yung sa panalangin. Dapat paano kayang specific na yung pananalangin para ma-recognize natin, may honor natin ng Panginoon na siya lang talaga ang may lahat na gumagawa ng lahat ng bagay. Ganon. Kasi ang tanong ko ay yung specific na panalangin. Kasi minsan ay nangyayari, yun nga po, yung parang inuutosan mo na siya sa panalangin. Parang nangyayari, yung kalooban mo yung ipinapanalangin mo, hindi na yung kalooban. Parang ganun po yun. Yan. Kung ako pang bibigay ng specific na panalangin, hindi ako mapapibigay. Pero yun po yung kahalagahan, kahit dapat hindi maghiwalay yung paraan ng biyaya ng pag-aaral, pagbabasa at pagbubuhay ng salita ng Diyos at panalangin. Dapat hindi siya maghiwalay. Kasi pag naghiwalay siya, panalangin lang, yun yung isang cause or dahilan. Kaya sa ating panalangin, humangatong tayo na parang minsan, parang nautos natin ng Diyos, gusto natin yung ating masunod kasi hindi tayo grounded sa kalooban ng Diyos sa kanyang salita. Hindi tayo grounded sa karakter ng Diyos sa kanyang salita.
Kaya nga yung pattern na sinabi ng Panginoon, nandun muna yung pag-address sa Diyos, inyong Ama. Ibig sabihin, inyong Ama. Siya yung ating Ama dahil ang Panginoong Yesus nasa langit. Ibig sabihin, nandun siya sa kanyang trono, namamahala. Sambahin nawa ang ngalan mo. Merong kumbaga pagkilala sa Kanya, may pagsamba sa Kanya. Hallowed be thy name. Your kingdom come. Ibig sabihin, dapat mas maging una yung Kanyang arian, yung Kanyang kalooban sa aking buhay. Hindi muna yung akin. Kaya yung ating yung personal na petition ay nasa second part. Bigyan mo kami nakakain namin sa araw-araw, patawarin mo yung aming kasalanan, gaya ng aming pagpapatawad sa nagkasala sa amin. Nasa later part siya. So yun yung structure na ating makikita. At yun ay makukultivate natin yung ganong panalangin na ayon sa kalooban ng Diyos kung magkasama nating pinagsisikapan na maging disiplina sa ating buhay ang pag-aaral ng salita ng Diyos at ang panalangin. Yun yung kumbaga gagabay sa ating panalangin para hindi tayo mamali. So, kaya naman, nandun na dapat yung ating pagbubulay ng salita ng ating Panginoon. At the same time, panalangin. Hindi dapat siya mag-separate na dalawa. So, yun po yung aking kumbaga may papayo. Opo. So, ibig sabihin po pala, Brother Jem, yung itinuro ng Panginoong Isus na panalangin, ayun yung susundan. Pero, hindi naman siya gagayaing literal. Hindi naman natin gagayanin siya per word, Oo, yun. verbatim. Oo. Ang tinuturo lang yan doon, yung pinaka-essence, ano ba yung, kaya ng binanggit ko, nandun yung pagkilala ng Diyos, kung sino siya, kung ano dapat yung una nating kumbaga tingnan na panalangin, yung kapakanan ng Diyos bago yung kapakanan ng ating sarili. So ano man ating maging panalangin, yung kanyang kalooban dapat ang mangyari. So meron munang from God muna bago ang ating kumbaga sarili. So yun yung kumbaga essence ng kanyang itinuturo. Not totally yung mismong words na ating uulitin. So yun yung nakikita kong tinuturo ng ating Panginoon doon. Yan, Brad. Salamat. Yan, sige po. Meron pa po bang questions? Meron pa po? Si Dick Honorable. Hello. So, bro, kumbaga kunting paliwanag pa, kumbaga dagdag pa doon sa alam naman natin na bago mo pa hilingin, so sa pananalangin is alam na ng Panginoon. So, may mga itinakda na rin ng Panginoon na mangyayari. So, ang ilan sa atin ay hindi na tayo nagiging specific minsan sa ating mga panalangin. Kumbaga, yung unchurch, so hindi na nakapaloob, Lord, mag-bless the church na lang. Kumbaga, dahil minsan pagmamadali sa panalangin mo, yun na lang, dahil nandun yung pagtitiwala mo, alam naman ng Panginoon yung kailangan ng church. So, kumbaga, yung madagdagan yung ating encouragement, kumbaga, kung paano tayo dudulog talaga sa pamamagitan ng panalangin. Ano ba yung nagiging hindi naman kayang baguhin ng panalangin natin ang itinakda na ng Panginoon. So, yung mga kasagutan doon na mas malalim na gusto ko pa rin marinig sa yung sa yung pag-aaral. Actually, alam ko yun yung ating naging lesson last month, yung prayer and providence ng Diyos. So, ang katanungan doon, bakit nga tayo pamanalangin kung kumbaga itinakda ng Diyos ang lahat? Una, kasi iniutos ng Diyos na manalangin. At inisenyo ng Diyos ang panalangin upang yung kanyang mga itinakda na ay kanyang tugunin sa pamagitan ng panalangin ng mga manampalataya. For example, itinakda niya yung sa ating binasang passage, yung kapanganakan ni John the Baptist. Specific yung kanyang panalangin sa Diyos patungkol sa kanyang magiging anak na si John the Baptist. Pero naroon na ating alam na si John the Baptist ay inihula pa lamang nung lumang tipan, yung tinakda ng Diyos. Pero ang sabi ng anghel kay, kay Zechariah,
Kay Zacarias, ang sabi niya, ng anghel ay, tinugon ng Diyos ang iyong panalangin. So merong pagtugon ng Diyos sa personal na panalangin. At yung kanyang tinugon na panalangin na yon, itinakda niya from the Old Testament pa lamang. So, nalugod ang Diyos sa ganoong kaparaanan na yes, meron siyang mga itinakda na, pero iniutos niya yon sa kanyang mga manampatayan na lumapit sa kanya. At dapat din natin makita na mas sigit ngang mag-motivate dapat sa atin na tayo ay binigyan ng Diyos ng pribilehiyo na lumapit sa Kanya. Babalik pa rin yan sa essence ng Ebanghelyo. Sino tayo? Mga makasalanan. Ang Diyos ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. And then lalapit ka sa Diyos. Meron ka access directly. So motivate yun sa atin siya. At the same time, command. Privilege and command ng Diyos. Kaya yun din yung ating babala last time na kapag ka ating, kumbaga, mas pinairal na batayan yung ating logic, paano nga ba magtatagpo yung providence and prayer? Hahandong talaga tayo sa ating napag-aralan ng mga kamalian. For example, yung pag-iisip, kahit naman di ako manalangin. Tinakda ng Diyos mangyayari yon, na para bang ating tinatapos yung ating responsibilidad o personal na accountabilidad sa Diyos. So, kapag ginamit natin yung ating logic sa ganoong para mapagtagni yung prayer and providence, handong tayo talaga sa mga mali ang mga kaisipan. Pero pag natin nakita yon na ito yung great privilege. At the same time, ito ay command ng Diyos. At nakita natin sa kasaysayan ng kanyang pagkilos sa iglesia, ang Diyos ay tumutugon sa panalangin at the same time, pinofulfilled niya yung kanyang itinakda. Napakadakilang pribilehiyo yon. So, kaya yun dapat laging magipagtingin sa providensiya at panalangin. Pero pag talaga ating inisip by logic, maraming maling kaisipan ang ating may isip. So, I hope ay nagbigay ng motivation. Dapat talaga specific tayo sa ating mga pinapanalangin. Talagang banggitin natin kung ano talaga yung laman ng puso natin na sinasagot din ng Panginoon sa kanyang itinakda providency. Kaya po, kagaya ng binanggit ko kanina, sagot ko kay Kuya Randy, napakahalaga na meron tayong pagbubulay ng salita ng Diyos at the same time panalangin. Para yung ating panalangin maitugma natin sa kalooban ng Diyos. Sa karakter ng Diyos, sa kanyang kalooban. So dapat di siya maghiwalay. Pwede tayong mag-specific, pero again, nandun pa rin sa kalooban dapat ng ating Panginoon Diyos. For example, sa singles, mag-specific tayo. Gusto natin yung babaeng to o lalaking ito, believer. Contradiction agad sa kalooban niya. So, mga ganung bagay. Kaya di dapat naghihiwalay ang Biblia at panalangin. Magkasama palagi siya. Sige. Si Kat. Bro, doon daw sa nakagis na nating relihiyon na naluhod. Lumuluhod pag nananalangin. Dapat ba natin din parang bilang pagpapababa? Sorry, hindi ko masyadong. Doon sa naluhod daw. Kung parang pwede siyang gawin as way of parang humility. Actually, yung pagluhod, wala ko nakikita masama sa pagluhod. At actually, ay kumbaga, pagpapakita outward expression ng ating paglapit talaga sa Diyos. Marubdob na panalangin sa Diyos. Problema sa naging practice ng ating kinagisang reliyon, yung naging ritualism na lamang. Nauna yung outward action, pero wala yung heart. Okay naman tayong lumuhod kung yun talaga yung nandun yung ating maningas na panalangin ng paglapit sa Diyos. Pero kung atin lang siyang gagawin, dahil kumbaga ginawa natin kumbaga practice, lahat dapat lumuhod, pero wala naman yung ating heart. Wala rin yung essence noon. Pero wala sama sa pagluhod kung yun yung ating kumbaga nandun yung ating puso ng paglapit sa Diyos. Si Nanay Dibing. Minsan dumarating talaga kahit iki yung bukal sa puso, focus na focus. Pero bakit bigla-bigla ngang may nasilid sa ibang isipan?
Pag nangyayari ang gayon, anong dapat gawin? Di nananalangin, mahaba-haba ng panalangin mo. Maya-maya biglang may sakit sa isip na iba. Nangyayari din talaga yon. Yan. Good question po yan. Paano yung kapag tayo nanalangin, bigla na may papasok sa ating isipan na ibang bagay or kaya minsan kasalanan pa nga, ano ang ating gagawin doon? Yun yung dahilan kaya mas sigit tayong maging marubdob sa panalangin. Na mas sigit tayong lumapit sa Diyos kasi pag-acknowledge yun talaga na wala tayong anong magagawa sa ating sarili. Mahina talaga tayo, makasalanan talaga tayo. Kung di tayo pagkakaloban ng Diyos ng biyaya, hindi din tayo makapanalangin na maayos. So, yung mga ganitong mga instances, natin nakikita yung ating mga flaws, kahit sa ating panalangin, sa paglilingkod, yun palaging dapat na maging factor para mas sigit tayong manalangin. Lumapit sa Diyos. Sa lahat ng mga ganong mga kahinaan. So, yun po yung dapat na masigit na mag-udyok. Ating ihingan tawad sa Diyos, baguhin ako ng Diyos sa mga maling kaisipan. So, karaniwan po siya, kahit po sa akin. Kahit mag-alaga po siyang maging motivation para masigit na lumapit sa ating Panginoon. Si Brother Kevin. Siguro no, para masagot lang yung parang insight ko lang to. From the word listlessness, why don't we make a list ng ating mga prayer items? Ako dun sa personal prayer ko, so parang ina-adapt ko yung ginagawa sa corporate prayer meeting. So ililista ko yung aking mga prayers ng mga kapatiran. Nang sa gayon, kung ako man ay maligaw, nasa na ba ako? Kumbaga, pwede ka naman dumilat, di ba, sa pananalangin. So, pwede nating gawin yun na literal na magkaroon ka ng listahan para hindi maligaw yung ating isip. So, yun yung akin na isip. Sa tingin mo ba ito ay parang feasible or okay naman yung ganun? Wala problema doon. And then, thank you, Kevin, sa insight. Actually, mas okay yun. Para, kumbaga, magkaroon talaga ng layunin, laman yung ating panalangin, hindi lang random na panalangin. Kung anong ating maisipan, na wala tayong lapit sa Diyos, and then nung act mismo ng panalangin, kung anong ating maisipan, delay, isip. So, mas okay na may mga ganong listahan. Kaya meron tayo doon na per list yung mga papel. Naalala ko lang, nung napawag ko lang one time sa Facebook, hindi ko lang kung Asian family ata yun, may pinagpanalangin na isang lalaki. Ang tao pa nga sa Diyos ay, nakalimutan ko kung dude or bro. Ano lang kaya masabi? Kumbaga walang, kung saan na nasuot. Dahil nga, hindi siya handa, hindi prepared, kaya walang hindi talaga panalangin. Kaya bilang mga mananampalataya, dapat meron din tayong preparedness, kahandaan ng ating paglapit sa ating Panginoong Diyos. At kasama, practical, yung ganong mga listahan. Ubang questions? Hindi po. Ate Itok. Tatanong ko lang yung sinabi mo kanina na yung panalangin, yung mananalangin kapag may problema ka, kapag kailangan mo lang siya. Para sa akin, parang naisip ko na mali nga eh. Para sa akin lang, parang mali nga. Yun ang pumasok sa isip ko nung sinasabi mo kanina, nung binabasa mo yung Bible, yung sinasabi mo na mananalangin ka lang, kapag may problema ka, kailangan mo siya, tatawag ka lang. So, para sa akin siguro, hindi tayo pakikinggan ng ating mahal na Kristo. Ito ba yun? Pwedeng mangyari yun? Na hindi tayo pakikinggan ng ating mahal na Panginoon kung ang ating panalangin ay kailangan mo lang siya sa oras ng iyong pangangailangan. Kung mali po iyon? Mali po ba yan? Yung ako'y mananalangin lamang kung ako'y may problema. Kung sa oras lamang na siya ay kailangan ko. Mali po iyon. Mali yun. Actually, gaya po ng binigay ko kanina, mali po yun. Kasi, naiitrato natin ang paglapit sa Diyos na parang ang Diyos ay parang genie lamang na kapag kailangan lang natin siya nakita natin kailangan natin siya sa ating buhay, in some point, kailan tayo lalapit. Dapat ating makita
ng Diyos ay kailangan natin segundo, minuto, oras-oras, araw-araw sa ating buhay. Ang dapat din natin makita sa panalangin, siya ay pakipag-usap sa Diyos. Ibig sabihin po nun, ng pakipag-usap sa Diyos, ang siya, yung basta paglapit sa Diyos, hilingan para sa ating personal na mga pangangailangan, kundi pakipag-usap sa Diyos mismo bilang Diyos, bilang Panginoon. So kaya ating pong pinakita kaya, dapat na maging disiplina siya. Kasi yun po ay pakipag-usap sa Diyos mismo, hindi lamang po siya simpleng paglapit sa Kanya kapag meron lang po tayong pangailangan. Pero, dumating din po sa ating bahagi ng ating buhay na ang masikip na naragdagan yung pagiging marubdob, pagiging maningas sa panalangin. Kapag, for example, meron mga problema, may mga bigat na suliranin, yan yung nagiging masigit na motivation, kaya masigit dapat tayong maging maningas sa panalangin. Pero hindi para sabihin na doon lang tayo lalapit sa Diyos. Dapat maging disiplinado tayo sa paglapit sa Diyos. Kumbaga, siya po ay everyday nang lumalapit sa Kanya. Pero yung mga ganong problema, mga mabigat na mga pagsubok sa ating buhay, siya dapat higit na magpakita sa atin para masigit na maging marubdob tayo sa panalangin. Maging maningas tayo sa panalangin. So, sa kabila ng lahat, inaamin ko na ako'y may malaking kasalanan sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi ako nananalangin, unang-una, hindi naman ako palagi nagbabasa ng Bible. Kumbaga, ang aking panalangin ay sa akin lang, halimbawa, sa oras lang ng pagtulog ko. Sa paghiga ko, tutulog ako. Nasa isip ko ang mahal na Panginoong Jesucristo. So, naandun yung aking panalangin. Halos gabi-gabi naman. Tuwi ako matutulog. Dumadalangin ako. So, ang nawawala ang aking panalangin, so, ang pumapasok sa aking isipan ay yung panalangin ko na humihingi ako ng aking kawalan, ng aking problema. So, doon na nawawala yung aking panalangin. Paano ba mawawala sa isang isipan ng tao yung mga gayong balakid sa isipan? Ang bumabalakid sa akin ay yung mga problema eh. Unang-una, pag ako dumadalangin, problema ko sa aking mga anak, yung mga sa aking asawa. Minsan, malimit ko masabi sa aking asawa kapag walang pera. Ito, okay. Pag walang pera, mainit ang ulo. So, minsan nasasabi ko sa kanya na, parang tayo nawawala yata sa ating pagsimba tuwing linggo. Sana, kahit wala tayong pera, meron, sana, masaya. Huwag mo ipakita sa akin na punong-puno ka ng problema, kawalan. So, idalangin mo sa Diyos. Ano pa ang ating panalangin kung tayo ay manghihina, sa ating kawalan, sa ating ano. So, nadadala niya ako. So, kumbaga, nagkakaroon ng effect na malaki. Imbes na ako ay gumalaw, hindi makagalaw, kumbaga, dala ng pag-iisip, yun lang. Sige. Mihingi ako ng kapatawaran sa Diyos kung saan ako merong pagkakamali. Yun lang. Actually, wala pong masama na lumapit sa Diyos sa ating mga pangailangan. Talagang dapat din natin nalapit sa ating Panginoong Diyos yun. Siguro lang po, para masigit tayo magabayan sa ating panalangin, kaya po ang in-emphasize kanina, dinidiin, na kailangan hindi maghiwalay yung pag-aaral ng salita ng Diyos, pagbabasa ng salita ng Diyos, pagkayala sa Diyos, kung sino talaga siya, and then pag-unawa sa kanyang kalooban at sa panalangin. So, yun po dapat din maghiwalay. Pero nandun po talaga na bahagi ng ating paglapit sa Diyos, yung ating pagdepende sa Kanya. So, wala pong problema sa ganoong bagay. And then, ang dapat din po nating makita ay yung kabutihan ng Diyos kahit hindi tayo nanalangin sa Diyos. Kasi yung realidad na tayo buhay pa
sa kabila ng ating mga napagdaanan, kabutihan ng Diyos. Hindi natin pinanalangin iyon, pero tinugunan ng Diyos. Tayo binibigyan pa ng buhay, binibigyan pa tayo ng hininga, ng ating mga makakain. So, meron tayong maraming bagay na hindi pinapanalangin sa Diyos, pero binibigay ng Diyos. Doon pa lamang sa pag-acknowledge ng bagay na yon, mag-ating mabuti ang Diyos sa ating buhay. So, sa ganong aspeto, yun yung palagi dapat na motivate sa atin. Yun nga, hindi binibigay sa atin, hindi natin pinapalangin, ipinagkakalob ng Diyos. How much more kung tayo lalapit sa Diyos para sa ating mga pangailangan? Meron pa po ba? Question? Si Kevin. Ano ba yung tawag dito? Siyempre meron tayong mga kilalang mga Kristiyano na although kumbaga naniniwala naman tayo na kung nakikita natin sa buhay nila na meron silang bunga or ligtas sila, pero naging habit nila yung pagki-claim na Lord, I declare ang inyong mga blessings. So ano naman yung dapat nating maging response or depensa doon sa ganitong uri ng pananalangin, yung mga name it, claim it? Ano yung ating may pagdepende sa kanila? Salita ng Diyos. Kasi, yun nga yung problema kapag yung ating panalangin ay hindi nakabase sa salita ng Diyos. Mangyayari na babase siya sa ating, parang ating nagiging kakayanan o kapangyarihan yung panalangin sa Diyos. Kaya yung ating magiging pagdepensa doon, ang salita mismo ng Diyos. Paano maging tinuro ng Panginoon yung manner. Naroon muna yung pagkilala sa Ama. Pagsamba sa Ama. Yung kanyang kalooban ang unang mangyari. Ay napaka-contradiction kapag I declare, kalooban mo yon. Name it. Claim it. Kung contradiction siya sa tinuro ng Panginoong Yesus. So kaya talaga kapag nahiwalay sa ating buhay panalangin, ang ating buhay sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hahantong tayo sa mga ganoong mga kamalian. Kaya di dapat siya mag-separate. Kagaya nga ng sabi ni Charles Spurgeon, nung may nagtanong sa kanya kung ano ang mas mahalaga, Bible o prayer, tanongin ulit yung kanyang sagot. Ano mas mahalaga? Breathe in or breathe out? So, di dapat siya mag-iwalay. Magkasama palagi siya para magabayan tayo sa panalangin. Yan, meron pa po ba? Question? Siguro last one ako meron. Meron pa po ba? Yan, sige po, mukhang wala ng question. So salamat po sa Panginoon. Nawa po tayo ay patuloy na naturuan ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos, muli kayo po ay lumalapit sa iyo at nagpapasalamat sa iyong mga salita na patuloy po na nagkuturo sa amin, nagtatama sa amin, sa aming mga kamalian, sa aming paglapit sa iyo. At salamat Panginoon sa muling paalala ng iyong mga salita. Nawa o Diyos, ito po ay patuloy na nagturo sa amin upang suriin namin ang uri ng panalangin ng paglapit sa iyo. Makita namin ito na dakilang pribilehiyo. At the same time, utos po ninyo o Diyos. Tulungan niyo po kaming patuloy na dumepende sa iyo. Makita namin ang aming patuloy na kahinaan. Makita namin ang iyong dakilang kalakihan. Motivate ito sa amin upang patuloy kaming dumepende sa iyo sa aming buong buhay. At muli, sa po namin ibinabalik ang mataas na kapuwat pasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.